介绍说呀，昨天夜里啊，当地遭遇了较大的降雪。这个发生在 Province has claimed at least 8 lives. Dozens of people are reported still missing as rescue. Aftermath of a landslide in China's Yunnan province. According to state media, rescue operations. At least 47 people remain unaccounted for after a landslide in China. 300 rescue workers. Batid kong alam nyo namang lahat kung paano inaapi ng mga Chinese ang mga kababayan nating mangingisda sa West Philippine Sea. Kung paano nila angkinin ang mga isla na hindi naman kanila. Ang pagnanakaw nila sa mga isdang nahuhuli ng ating mga kababayan. Ang mga paghabol at pagharang nila sa mga sasakyang pandagat ng ating bansa. Hanggang sa pagpapatama nila ng laser beam sa ating mga bantay dagat. At umabot na nga rin sa puntong pagbangga nila sa ating mga resupply ships. At ang pagbubugan nila ng water cannon sa sasakyan ng ating mga Coast Guard. Ilan lamang yan sa mga pang-aapi na ginagawa ng mga Chinese sa ating bansa. Ngunit batid naman nating lahat na wala tayong mga modernong kagamitan na kagaya ng sa kanila upang tapatan silang lahat. Kaya hanggang ngayon, nakakalungkot mang sabihin ay patuloy ang pang-aapi nila sa ating mga kababayan. Nakakalungkot mang isipin ng mga kababayan nating mangingisda ay parang dayuhan sa sarili nilang bansa. Salip na gantihan sila ay nakikipaglaban na lang tayo sa pamamagitan ng mapayapang paraan, ang pakikipag-usap at mga peace talks. Ngunit sa kabila ng kanilang pang-aapi ay tila bumabalik ata sa China ang mga di magandang ginagawa nila sa atin. Alam nyo ba na 47 Chinese ang nabaon ng buhay sa kalagitnaan ng malamig na temperatura sa China? Yan ang malalaman nyo sa video na ito, kung paano hinagupit ng kalikasan ang mga Chinese. Ngunit bago tayo mag-umpisa ay siguraduhin mo munang nakasubscribe at i-click mo na rin ang notification bell button para palagi kang updated sa ating mga ilalabas na videos. Sa kasalukuyang ulat mga kaibigan, habang ginagawa ko itong video na ito ay meron ng 11 katao ang tiyak na namatay sa landslide na nangyari nga sa Yunnan, China. At lampas 30 katao pang still missing at patuloy na nire-rescue ng mga rescuer. Nangyari ang landslide ng 6 AM kahapon ng umaga kung saan mga kaibigan, ang ganitong oras ay kasarapan pa ng tulog ng mga tao. Lalo na siguro sa kanila dahil sa mga ganitong panahon ay nagyayelo ang maraming lugar sa China. Sinabi ng media na lampas 500 katao na ang in-evacuate palayo sa nasabing lugar at sinabi din ni Chinese President Xi Jinping na ibigay lahat at maging all out ang effort ng mga rescuer upang ma-rescue ang kanilang mga kababayan na natabunan ng nyebe. Makikita sa inilabas ng Chinese media ang damage ng naging epekto sa kanila ng nasabing landslide kung saan nagmukhang Oreo di umano ang lugar ng insidente sapagkat natabunan ng mga maiitim na buhangin ang kabahayan na siya namang humalo sa mga puting nyebe na pumapatak sa nasabing lugar. Dalawang maliit na village nga ang tinamaan na nasa northernmost part ng probinsya ng Yunnan, kung saan malapit sa border ng Sichuan at Guizhou provinces. Ang dalawang maliit na village na naapektuhan ay ang Sitio Heping at Sitio ng Hexing
na may maliit na populasyon at minsan nang nakilala bilang pinakamahirap na lugar sa China. Daan-daang mga rescuer ang nagsiakyatan sa mga durog na niebe upang i-rescue ang mga nawawala pang residente na nagmumula sa 18 magkakaibang pamilya. Ang isa sa kalaban ng mga natrap at mga rescuer ay ang matinding lamig sa lugar, kung saan sinabi ng state media na below freezing ang lamig sa lugar at walang humpay pa din ang pagpatak ng niebe sa kasalukuyan. Kagabi nga ay 11 na bangkay na ang nakita at sa kasalukuyan ay patuloy pa din ang rescue operations doon. Sa nakalipas na linggo nga ay bumagsak ang temperatura sa China, kaya mahaba-habang retrieval operations pa ang mangyayari upang ma-rescue ang lahat ng natabunan. Dahil sa patuloy na paghukay ng mga rescuer ay patuloy naman din ang pagbagsak ng napakalamig na niebe. Ang ibang biyahe nga ng mga tren papunta sa rehiyon ay nakansela na dahil sa lagay ng panahon doon. Sinasabing ang dahilan ng landslide ay dahil sa cold snap o ang biglaang paglamig sa isang lugar na di naman inaasahan dahil nga ang panahon sa rehiyon na yon ay subtropical, ngunit iba ang pasok ng Enero sa kanila. Binulaga sila ng sobrang lamig na temperatura at walang humpay na pagpatak ng niebe. Kaya sinasabing bumigay ang ibang parte ng bundok na nakapaligid sa maliit na pamayanan na iyon. Mga kaibigan, hindi lamang ito ang hagupit ng kalikasan na naranasan ng China sa nakalipas na panahon mula nang apihin nila ang Pilipinas. Alam nyo ba mga kaibigan, noong July 29, 2023, 16 na syudad at probinsya sa China ang nakaranas ng matitinding pag-ulan. Ito ay dala ng Typhoon Doksuri na experience di umano ng Beijing, ang kabisera ng China, ang pinakamalakas na pag-ulan sa nakalipas na 140 years. Ang ulan daw ay lumampas ng 60% sa normal at inaasahang ulan sa loob ng isang taon. At ang nakakapagtaka ay nangyari lamang ito sa loob ng 83 hours. Noong September 2, 2023 naman mga kaibigan, ay alam nyo bang kulang-kulang 1 milyon ang inilikas ng hagupitin ng Typhoon Saula ang southern part ng China? Ang pinaka naapektuhan ay ang syudad ng Zhuzhou na may populasyong umaabot sa 660,000 at ang kanilang mga pangunahing kalsada nga daw ay pinalubog ng baha na may taas na umaabot sa 7 feet. Sa ilang parte pa nga ay miski mga second floor building daw ay nilubog din ng baha. Ganyan nga kabagsik ang kalikasan sa China mga kaibigan sa nakalipas na mga araw at mga buwan. Mga kaibigan, ano sa tingin nyo? Isa nga ba itong karma sa pang-aapi na ginagawa nila sa mga maliliit na bansa tulad na lamang ng Pilipinas? Ibigay ang inyong opinion sa ating comment section down below. Maraming salamat mga kaibigan sa inyong panonood. Mag-ingat ang lahat at kita-kits tayo sa ating mga susunod na videos.